Pinag-ala, pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa nakaraang linggo po ay mayroon po tayong panauhing mensahero ng salita ng Diyos. Kaya't tayo po ay nawala ng isang linggo. At ngayon ay magpapatuloy po tayo sa ating aralin na kung saan po ay hanggat maaari ang lahat po ng ating aralin ngayon ay nakafocus po patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat gaya po ng ating sinasabi ay labas ng lahat ng palatandaan na halos lahat, hindi naman lahat po, ngunit halos lahat ng mahalagang palatandaan ng muling pagbabalik ng Panginoon ay nakikita na. Kaya't sa araw po na ito, ang ating pong tatalakayin ay mula sa Philippians chapter 3 verses 1 to 21 na pinabagatan po nating life is all about Christ. Samahan po ninyo ako, basahin po natin ang, maikli lang naman ang chapter na ito, kaya basahin na po natin ang buo. Philippians 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing again is no trouble to me, and it is a safeguard for you. Beware of the dogs. Beware of the evil workers, beware of the false circumcision. For we are the true circumcision, who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Although I myself have confidence even in the flesh, if anyone else has in mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised in the 8th day, of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law, found blameless. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ, and may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained it, or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as are perfect, have this attitude, and if in anything you have a different attitude, God will reveal that also to you. However, let us keep living by that same standard to which we have attained. Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. For many walk, of whom I have often told you, and now tell you, even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of his glory, by the exertion of the power that he has even to subject all things to himself. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin.
Aming Ama sa langit, lulatiin ang ngalan mo, Panginoon. Ang iyo pong kabutihan, O Diyos, ay hindi kayang arukin ng aming mga puso at kaisipan. Sapagkat sa kabila po ng lahat ng mga pangyayaring nagaganap sa amin, sa aming kapaligiran, sa mundong ito at sa aming mga buhay, Panginoon, ninanais mo na patuloy po kaming gabayan sa aming pong lakbayin patungo sa iyong kaharian. Maraming salamat, Ama, ng iyong banal na salita ay tanglaw at kalakasan sa aming patuloy na paglalakbay. Kung kayo tiningi po namin na sa mga sandaling ito, maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Hiningi po namin, Panginoon, na katagpuin po ninyo ang bawat isa sa amin ayon sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Magkaroon po, O Diyos, ng linaw at liwanag. Ang mga bagay na hindi po malinaw sa amin, ang mga bagay na nais po ninyo, na amin po matutunan, ang mga bagay na magbibigay ng higit na malawak na kaunawaan ng amin pong pakikipag-isa sa inyong banal, sa inyong bugtong na anak, sa banal na Espiritu, at sa inyo po aming Ama. Maraming salamat po. Samahan po ninyo kami, Panginoon, maging sa aming pong pakikinig, matutunan namin na kayo ay aming sinasamba at nilululhati. Tanging pangalan mo, ang siya may tataas, may lulhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po na ating nabanggit na ang lakbayin ng ating buhay pananampalataya ngayon ay malapit na po na humantong sa wakas sapagkat naaaninag na po ang araw ng pagdating ng Panginoon sa lahat po na nakikita natin sa ating kapaligiran. At bagamat natalakay na po natin minsan ang aklat po ng Pilipos, lalo ng chapter 3, sa pagkakataong ito po ay bibigyan po natin ng focus. Ang bagay na may kinalaman po kung sino po talaga ang dapat na sentro ng lahat sa ating buhay, na sa panahon na punong-puno po na ang mundong ito ng mga kaabalahan, kaguluhan, at ang mga offer ng sanlibutan ay lagi pong pumupuno sa ating mga buhay na nagiging dahilan upang tayo po ay mapalayo sa focus ng ating lakbayin. Kaya dito po ay sisentro po tayo sa talagang mahalaga. Kaya po ang ating pamagat ay Life is all about Jesus. Ang buong buhay natin ay patungkol po lahat kay Kristo Jesus. At ang unang bahagi po na ating titingnan, point number 1, an encouraging way of introducing a new subject and clue for concluding a message. Chapter 3 pa lang ito at may chapter 4 pa. Ngunit may pahiwatig na po rito na tatapos ng mensahe po ni Pablo. Ngunit sinimulan niya sa pagbibigay po ng isang encouragement na nagpapasimula ng isang parang bagong pagtalakay o topic. Ngunit ang topic na ito po yung pinakamahalagang bahagi marahil. Kung aking pong titingnan sa aking sariling pangunawa, maaring bawat isa po may pangunawa sa atin na iba. Ngunit para sa akin po, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya po, sa nakapaloob po sa point number 1 na ito, letter A call for a spirit of rejoicing in the Lord. Ito po yung panawagan at call of encouragement ni Paul na yung unang bahagi po ng verse 1, ito na sinabi po niya, sabi niya, finally my brethren, rejoice in the Lord. Yung maikling na pangungusap na ito po ay napakahalaga po.
na atin pong dapat unawain at palalimin ang pangunawa. Dahil bago nagbigay ng isang mahalagang warning at isang paalala, si Apostol Pablo po ay nagbigay ng encouragement sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo na magalak sa Panginoon. At dahil ang totoong kagalakan sa buhay ay matatagpuan lamang, masusumpungan lamang kay Kristo Jesus. Wala na pong iba. At yung pong salitang ginamit sa English na rejoice or joy ay makikita po natin na maraming beses po na lumabas po rito. 2 beses sa chapter 1, verse 18. 2 beses sa chapter 2, nandun po sa verses 17 at 18. Dito po sa chapter 3, minsan lamang, ngunit makikita po natin na parang ito ay sinimulan niya salitang finally. Baga binanggit pa uli ito pagdating po ng chapter 4. Verse 4, verse 10, binanggit niya ito. So, ito po yung pagpapatunay na kailangan ito ng mga mananampalataya sa Pilipos. Kailangan nila yung hindi lamang encouragement kasi ito, kundi challenge din, paghamon din. Ngunit kung kailangan nila, tayo po lahat ngayon na mga anak ng Diyos, kailangan din po natin ito. Not only as an encouragement, but also as a challenge sa ating mga buhay. Sapagkat napakarami po nating uri ng karanasan na encounter sa bawat araw. Napakahalaga po na mapansin po natin na si Apostol Pablo, yung panahon ay sinulat po niya ito ay isa pong bilanggo sa Rome. Siya po hinabilanggo dahilan sa kanyang pagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit sa kabila ng lahat na siya po ay bilanggo, siya yung humihimok. He was urgently calling, asking the believers. Sino po yung tinatawag niya? Yung mga nasa labas, yung mga nag-i-enjoy ng kalayaan sa kanilang buhay. Yung mga nasa labas ng kulungan. Sila yung kanyang pinapayuhan, sila yung kanyang ini-encourage na magalak sa Panginoon. Ito po ay, pag titingnan po natin mabuti, mapapaisip po tayo ng husto. Dahil dapat sana baliktad. Yung mga nasa labas, sila sana yung nag-i-encourage kay Paul. Ngunit baliktad po, yung nasa kulungan, siya yung nag-i-encourage doon sa mga namumuhay na may kalayaan. Kaya, isipin po natin, yung encouragement na ito para sa lahat ng mga namumuhay sa kalayaan ay nanggagaling sa isang nasa loob ng kulungan. Kaya po, thought-provoking po ito yung senaryo na ito. Parang napakahirap ating isipin. Hindi lamang sa mga Pilipos, sa mga Kristiyano sa Pilipos, kundi maging sa ating lahat, sa ating present generation. Maraming tao ang discouraged ngayon. Maraming tao ang lugmok. At sila yung dapat ma-encourage. Pero dito po, ang dapat na lugmok ay si Paul, ngunit siya po yung nag-i-encourage. At sa panahon ng pag-uusig o persecution, lalo-lalo na yung panahon na yon na sinusulat po ang aklat ng Pilipos, napakadali po sa mga mananampalataya ang sila ay maapektuhan ng mga pangyayaring nagaganap sa kanilang kapaligiran upang sila ay masiraan ng loob o ma-discourage. At sa ating kapanahunan ngayon, kung ating po titingnan, parang napakalayo pa natin sa parang hindi pa totoong lubusan yung pag-uusig na nagaganap sa mga mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon. Parang hindi pa ganun kaseryoso, bagamat marami na sa iba't ibang lugar na kung saan po ay mga lugar na hindi kilala ang Panginoong Hesus ng karamihan, ay marami na po mga mananampalataya na dumaranas na ng persecution o ng pag-uusig. At marami rin ang nadi-discourage na dahil sa negative effect ng pagiging isang totoong mananampalataya
kay Kristo. At epekto rito ng iba't ibang mga kaguluhan na nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. At ganun pa man, pag titingnan natin mabuti, napakalayo pa natin ngayon kung ihahambing doon sa napakahirap na kalalagayan sa panahon na ang Aklat ng Pilipos ay sinusulat, na kung saan po ay grabe ang persecution na nagaganap sa kanilang pang-araw-araw na buhay, higit sa lahat sa mga totoong naninindigan sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung kaya't sa ating kapanahonan ngayon, dahil nga hindi natin nararanasan yung mga nangyayari noon, sa ating kapanahonan ngayon, marami kasi ang mga mananampalataya na nabubuhay ng komportable, kung kaya't hindi nila gaanong nadarama o ang pagkaroon ng ganitong spiritual condition. Nai-enjoy nila ang buhay na inihahandog na material na sanlibutan ito, habang nai-enjoy din nila ang kanilang pakikisalamuha sa mga taong makasanlibutan. Ang kanilang Christian life ay hindi kakikitaan ng paghihirap, pagdurusa, pag-uusig. Sa halip ay mapanlinlang na pagpapala na inahandog ng sanlibutan. Yun po yung nangyayari ngayon. Kung kaya dahil nga mapanlinlang na pagpapala ito, hindi nila dama yung hirap na nagaganap ngayon. Yung hirap, hindi nila ma-relate ang kanilang sarili sa nagaganap sa mga mananampalataya sa Pilipos. At dahil dito, marami ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ang hindi magawang makarelate o hindi nila maiugnay ang kanilang sarili sa kalalagayan ng mga Kristiyano sa Pilipos. Maliban na lamang sa kakaunti na nananatiling naninindigan sa kanilang pananampalataya sa gitna ng matinding pag-uusig at pagdurusa. Dahil hindi sila nakikiayon sa kalakaran ng sanlibutan. Ito po, yung mga nakakaranas, makikita natin, dinaranas ito ng mga mananampalataya sa Iran, sa India, sa iba't ibang panig ng Arab countries, at sa China, ganun din ang nangyayari. At sila ay dumaranas ng matinding pag-uusig sapagkat ayaw nila na makiayon sa kalakaran ng sanlibutan. Kaya isang katotohanan na maraming mga mananampalataya o mga nagpapahayag ng kanilang pananampalataya ngayon sa ating kapanahonan ngayon, ang napakahirap makasunod sa kautusan na binabanggit ng Romans 12 verse 2. Ano po? Na naging topic natin ng maraming beses. Yung pasimula ng Romans 12, sabi niya, do not be conformed anymore to this world, but be transformed in the renewing of your mind. Huwag na makiayon sa mundong ito, kundi magbago na kayo ng kaisipan. Ngunit, maraming professing Christians, ang hindi nila kayang gawin ito, kung kaya't hindi sila nagdaranas ng kahit anong uri ng pagdurusa. Karamihan ng mga Kristiyano ngayon ay sa totoo lamang po malungkot mang sabihin, ay hindi nag-i-effort para makasunod sa kautusang ito. Na napakahalagang kautusan para sa mga totoong Kristiyano upang sa ganun ay makayanan nila, magawa nilang mamuhay na kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sila ay makaangat sa higit na mas mataas na antas ng buhay espiritual. Yun po yung problema. Kaya po, yung lesson na atin pong matututunan sa chapter 3 ng Book of Philippians ay very timely. Kung tutusin po, napapanahon ngayon. Dahil po, ang mundong ito ay pasama ng pasama, palala ng palala sa bawat araw habang papalapit na ng papalapit ang
pagwawakas at pagdating ng Panginoong Hesus. At dahil sa katotohanan ito, maraming Kristiyano ang inaasahan na makakaranas ng pag-uusig, ng pagdurusa, at possible discouragement kung sila ay mananatiling matatag sa pananampalataya nila. Talagang yayanigin tayo. Ito po yung ating asahan. Hindi natin maipaliwanag ito sa paraan po na madali, na kundi sa ganitong paraan na tila baga pananakot, ngunit hindi po ito pananakot, kundi ito ay upang maging warning sa atin na tayo maging handa na ano man ang mangyari, tayo po ay magkakaroon ng kakayahan na maninindigan sa pananampalataya ng buong katatagan. Yung mga makakayang malagpasan ng mga pagsubok at pagdurusa, sila po yung sa bandang huli makakaunawa na ang buhay kay Kristo ang siyang tanging mahalaga habang tayo ay narito sa mundong ibabaw at hanggang sa walang hanggan. There's no other. Only life in Christ Jesus is what really matters in our life. Kahit po dito o sa walang hanggan. Kaya po, mula sa buhay ng mga sinaunang Kristiyano at sa buhay ni Paul, kasama ng mga iba pong mga alagad ng Panginoong Hesus, ay matutunan po natin na ang tanging lunas sa discouragement para sa isang Kristiyano ay ang kanyang iugnay ng buong tibay ang kanyang buhay kay Kristo Jesus upang sa ganoon ay mapalakas ang kanyang pananampalataya at ito ang magiging dahilan upang maranasan niya ang buhay ng kagalakan dahil sa kanyang matatag at matibay na relasyon kay Kristo Jesus. Hindi siya matitinag na kahit na anong mga pangyayari. Kaya po, rejoice in the Lord. Ang bawat totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo Jesus ay talagang dapat na buong tibay at buong lalim na iugnay niya ang kanyang sarili kay Kristo Jesus. At laging nakatingin, laging nakatanaw, laging nakatingala sa Panginoong Hesus na pinagmumulan ng lahat ng lakas at katatagan sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng mga pagsubok, dahil ginawa na niya ang lahat na kailangang gawin para sa lahat ng kanyang mga tinawag na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaharian. We've got to understand this. The Lord Jesus Christ has done everything that to sustain us along the way, in every circumstance that will come along the way. Meron tayong sapat na kalakasan kung kaya't ang focus ay sa kanya na lamang. Let's read that. Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangle us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For I consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Kaya sa kanya lamang ang focus. Hindi tayo panghihinaan sa kanyang focus. At lagaya na aking sinasabi, marami po ang hindi nakakaranas pa nito. Kahit hindi nila alam. Kung kaya't ito nagiging dahilan kung bakit malabnaw o di kay malamig ang love relationship ng iba sa Panginoon. Letter B. Repetition of instructions and teachings is an important factor for learning. Ano po ito? May binanggit kasi
si Paul sa verse 1, yung second part, verse 1b, na sabi niya, yung pangalawa, to write the same thing again is no trouble to me, and it is a safeguard to you. Pansinin po natin, madalas, may mga instructions at may mga katuruan na kinakailangan ibalik sa ating alaala o ipaalala sapagkat ito ay isang ikabubuti ng mga mananampalataya at pag-iingat din, safeguard para sa kanila. Nakarinig na po ako ng comment sa akin, patungkol sa akin, na ganito rin ako, na may mga katuruan ako na paulit-ulit. Kapag tiningnan po natin ang Bible, makulit din ang Bible, paulit-ulit. Si Paul paulit-ulit po. And yes, I have all the reasons to do that dahil po sa deep concern sa spiritual journey ng mga anak ng Diyos. At ang pangalawang kadahilanan, marami po ang mga nakikinig na madaling makalimot. Kaya paalala ay gamot sa taong nakalilimot. O di kaya, paalala ay gamot sa taong malilimutin. Kaya po ganon. Makulit ang Bible, makulit si Paul, makulit din po dapat ang mga mangangaral. Again, para sa inyong ikabubuti at kagaya ng sinabi ni Paul, it is no trouble for me to review the past teachings. Wala pong problema. Hindi pabigat na ulit-ulitin po yung mga katuruan upang sa ganon ay hindi lamang lumalim kundi mag-ugat ng malalim sa ating puso at kaisipan ang ating mga naririnig na katuruan mula sa salita ng Diyos. Kaya po, makikita po natin kapag inuulit-ulit natin ang salita ng Diyos, ay marami pong mga bagong mensahe na ibinibigay po ang Panginoon sa atin sapagkat buhay na salita. Point number 2, having a genuine life in Christ has nothing to do with the works of the flesh, outward religiosity, and religious traditions as well as human accomplishments. Hindi na po tayo tutugon pero mula sa verses 2 hanggang verse 11 po ay naroon po yun. Ano po? Hindi na po natin babasahin uli para nang sa ganon ay hindi makadagdag sa ating oras. At ang mga makikita natin dito, unang-una, letter A, God's covenant with Israel. Yung covenant nito patungkol po sa physical circumcision has nothing to do with the salvation of Christians. Tipan ng Diyos sa Israel yung pagtutuli sa flesh. Ngunit ito'y walang kinalaman sa kaligtasan ng mga Kristiyano. Sa Old Testament na ceremony, yung circumcision ay hindi lamang po sign of covenant sa relationship ng Diyos sa Israel, kundi ito rin po ay naglalayon na i-relate sa spiritual circumcision of the heart, yung paglilinis ng puso. At binanggit ito ng Deuteronomy 30, verse 6. Sinabi na niya ron, yung ganun po. Sabi po ng Panginoon, moreover, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of you, descendants, to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, so that you may live. So makikita natin na kahit sa Old Testament, na bagamat ipinag-utos ng Diyos sa Israel, ang pagtutuli physically, ay kaalin sabay nito, intention pa rin, ay yung paglilinis ng puso ng tao. Ngunit sa pangunawa ng mga Hudyo, ay laging nakafocus sila sa panlabas na gawain. Yun po yung naging problema. Kaya po dito binabanggit po ni Paul upang maunawaan natin na talagang focus ang Panginoon lamang. Kung kaya't ang mga panlabas na gawain sa pamamagitan ng religious rituals, mabubuting gawa na pag iniisip natin mabubuting gawa sa kapwa-tao, mabuting gawa sa Panginoon, hindi ito ang mahalaga kundi yung
panloob na pagbabago ang siyang katanggap-tanggap sa Panginoon. Okay, tingnan po natin yun. 1 Corinthians chapter 7, verses 18 to 20. Was any man called when he was already circumcised? He is not to become uncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? He is not to be circumcised. Circumcision is nothing, and circumcision is nothing, but what matters is the keeping of the commandments of God. Each man must remain in that condition in which he was called. So makikita po natin na hanggang doon lang talaga yung ano niya. Dugtong natin noon. Tingnan natin. Circumcision is nothing, for he is not a Jew. Ano yun? Ituloy natin yun. Sa 28. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter. And his praise is not from men, but from God. So dito po nilinaw po ng Bible na mahalaga yung panloob, hindi na po ang panlabas. Kaya hindi po kaganapan ng isang totoong mananampalataya ang panlabas na gawain na kahit na ano. Kaya lamang po ang ginamit na example dito ay ang circumcision. Letter B. All human achievements, both religious and secular accomplishments, titles, and positions, or even ancestral lineage, have nothing to do with being included in the eternal family of God. Mahaba-haba yung ating sinabi, pero kinakailangan natin maunawaan kasi yun yung binanggit ni Paul sa verses 4 to 7. Ano po, ito ay patungkol dito. Siguro mabasahan natin muli ito para ganun makita natin. Ano? Although I myself might have confidence even in the flesh. Ang sinasabi ni Paul, kung mayroong taong magtitiwala sa ginawa sa panlabas, ako na yun. Kasi sabi niya, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Ako yun. Circumcised in the 8th day, of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law, found blameless. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. So dito pinagdidiinan ni Pablo na lahat, kung tutusin, yung mga accomplishments niya, kompleto na sapat-sapat na sana ipagyabang. Ngunit sabi niya, hindi. Kundi, walang katuturan lahat, kalugihan. At ito yung kahinaan ng maraming mga Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon, na kung saan maraming Kristiyano ang nakakagawa ng malaking pagkakamali na tumitingala sa mga tao na nasa mataas na posisyon. Maaring sa loob ng church o di kaya sa kahit na anong organization. Tumitingala sila sa mga ito na para bang yun ang sukatan ng kabanalan o ng mataas na spirituality. Ngunit, ang sinusukat ng Diyos sa spiritual life ng tao ay walang kinalaman po ang title, walang kinalaman ang posisyon, kundi ang sinusukat niya ay yung katapatan, yung faithfulness ng kanyang relasyon sa Panginoon. At faithfulness niya bilang tagapag-ingat ng mga ipinagkaloob ng Diyos sa kanya at faithfulness niya sa katuparan sa mga responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, iniatang sa kanyang balikat. Yun po yung tinitingnan ng Panginoon, yung katapatan ng tao, walang kinalaman ng title, walang kinalaman ng posisyon, na isang malaking pagkakamali ng maraming mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Sa totoo lang, sabi nga, ng bilanggit ni Paul, maging ang relationship sa family ay hindi garantiya ng pagiging totoong Kristiyano.
na sa ngayon po ay marami po ang ganito, na yung magulang ay lumaki sa church life at yung mga bata na ay sinasama sa church, habang lumalaki, ang akala ng mga bata, sila ay Kristiyano na rin. Ngunit hindi po maaring ganon. Kasi ang totoo nun, ng katotohanan ng pagiging totoong Kristiyano ay yung pagkakaroon ng buhay kay Kristo bilang isang individual, at ang Panginoong Yesus ay naluluwalhati sa buhay ng tao. Yun po yung mahalaga. Not the title, not the family relationship, not anything from the outside. Bilanggit po ni Pablo dito ang kanyang sarili bilang halimbawa ng isang tao na nakamit na niya halos lahat. He has achieved excellence. Saan? Sa religious and secular life. Lahat ng bagay na ginawa niya, blameless pa raw siya sa pagsunod sa kautusan. Ngunit, pansinin natin, sabi niya, itinuring niyang kawalan ang lahat. At sa totoo lang, sabi niya, itinuring niya na basura ang lahat ng kanyang nakamit. Dahil lamang sa kanyang masidhing pagdanais na makamit ang lubos-lubusan at makatotohanan ng buhay kay Kristo. Yun yung binagin niya sa verses 7 to 9. Yun yung pinakamahalaga. So, wala palang katuturan lahat sa kanya yun. At yun ang dapat maunawaan ng mga tao ngayon. Maaaring ikaw ay nakapag-master's degree, nakapag-doctorate degree ng kahit na ano, maaaring ikaw ay may mataas na posisyon, maaaring ikaw ay tinitingala ng marami, pinaparangalan ng marami, ngunit ang lahat ng ito sa isang totoong mananampalataya, walang kahalagaan ang lahat ng ito sapagkat ang focus ay ang makamit ang makatotohanan malalim na kaugnayan kay Kristo Jesus. Yun po yung mahalagang-mahalaga sa lahat. Kaya po, isang katotohanan ito na ang mga makamundong mga bagay na nakamit ng isang tao, sa totoo lang po, ilagay na natin, lahat ng mga makamundong mga bagay na nakamit ng isang Kristiyano, madalas ay ito yung hadlang sa kanyang pagsulong sa mas malalim na buhay espiritual at relasyon kay Kristo Jesus. At kung ito ay napakahirap, kung ito ay hadlang sa isang totoong Kristiyano, lalong-lalo na napakahirap mangyari sa isang hindi mananampalataya na makita ang katotohanan ng buhay kay Kristo Jesus. At yan po yung totoo. Kung nalilinlang ang maraming Kristiyano, lalo pong linlang at hindi makita ang katotohanan ng mga taong nasa kadiliman. Dahil sila ay binulag ng mga achievements ng mundo. Sila ay binulag ng mga bagay ng sanlibutan. Letter C. A person who has a genuine desire to attain the best life in Christ is willing and ready to be identified with the experiences of the Lord Jesus Christ. Totoo na nandun yung masiding mithiin natin na makamit ang kapuspusan ng buhay kay Kristo. Kung totoo yun, handa tayo, buong kahandaan na maiugnay tayo o di kaya ay ma-identify tayo o maranasan natin ang mga karanasan ng Panginoong Hesus. At yun po yung parang napakahirap mangyari. Pansinin natin yung verse 10 na binanggit ni Paul dito. Ito po yung ibig sabihin nun. Basahin niya natin yung verse 10. Sabi, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. Grabe po yung gustong ipakita ni Paul dito. Ano po? Na, ang ibig sabihin nito, ang isang totoong Kristiyano na nagnanais makamit ang the best, ay wini-welcome niya ang kahit na anong pagdurusa,
handa siya sa kahit na anong pag-uusig at kahirapan at maging kamatayan alang-alang sa kapag nanais na makamit ang kapuspusan ng buhay kay Kristo, sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang araw ng kalubusan ng muling pagkabuhay kay Kristo. Yun po yung mahalaga sa lahat. At yun ang problema ngayon. Ang modern Christianity sa ating kapanahunan ngayon, napakalayo po sa katotohanan ito. Dahil in most cases, karamihan ng mga taong nagsasabing sila ay Kristiyano ngayon sa ating kapanahunan, ang focus nila ay yung pagtingin, pag-expect ng pagtanggap ng mga pagpapala sa form ng material ng material ng mga bagay, mabuting kalusugan, makamundong katagumpayan, komportableng buhay, at makamundong kaligayahan. Yes, maaring ito ay pagkaloob ng Panginoon, ngunit hindi sa kaparaanan natin, kundi sa kaparaanan niya at ayon sa kanyang perfect will. At higit sa lahat, para sa kanyang layunin. Hindi para sa satisfaction lamang ng self-serving desires ng isang tao. Hindi para sa pansarili at makasariling kasiyahan lamang. Yun po yung problema sa ating kapanahunan ngayon. Kaya, kung kaya't ang sino man na mayroong ganitong uri ng kaisipan na ang kanilang hinahangad ay mga bagay na makasalibutan, wala silang kaunawaan sa katotohanan na ang buhay ng isang totoong Kristiyano ay dapat umiinog lamang sa makatotohanang relasyon kay Kristo Jesus. Kahit na ano pa ang pinagdaraanan sa buhay, kahit ano pa ang suungin niya sa buhay, kahit na ano pang pagdurusa at hirap sa pansamantalang pamumuhay dito sa mundo. Yun po yung matinding katotohanan. Tingnan po natin ang Romans 8 verses 17 to 18. And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may also be glorified with him. For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. So ito po, hindi kayang i-compare talaga. Kaya kung tutusin kahit anong uri pa ng pagdurusa na daan di sa mundo, wala ito. Beyond comparison sa katotohanan ng buhay na inilaan sa atin sa walang hanggan, ang walang hanggang kalwalatian. Point number 3. Every person who understands that life is all about Christ will not be contented with having a shallow Christian life. Marahil po, magandang basahin natin. Ulitin yata natin basahin. Verses 12 to 17. Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I pressed on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Sabi po niya, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. Let us, therefore, as many as are perfect, have this attitude. And if in anything you have a different attitude, God will reveal that to you. So, makikita po natin, ano po, na wala talaga, ang kung tutusin, ay talagang ang buhay po natin pag hindi po lubos-lubusan kay Kristo Jesus. Walang katuturan.
It's all about Jesus. Hindi makukontento ang isang totoong Kristiyano na meron lamang siyang kaalaman patungkol kay Kristo. Hindi makukontento ang isang totoong Kristiyano na ipinapahayag lamang niya ang kanyang pananampalataya. O di kaya ay nakikisali sa mga Christian activities. Hindi po ito. Hindi makukontento sa ganun lamang. Sa halip, hindi siya titigil na mithiin na kanyang patuloy na i-desire at isulong ang kakayahan na makamit ang kapuspusan ng buhay kay Kristo. It's not about activities. It's not about participating in any Christian activities. It's not about professing with our lips. It is the pursuit, matinding desire at pursuit to achieve the fullness of life in Christ. Kaya po, tingnan natin yung example po ni Paul. Ano po example niya? Sa mata po ng mga Kristiyano sa Pilipos, parang si Paul ay isa ng spiritual giant. Ngunit ipinagdidiinan niya sa kanila na hindi pa niya nakamit ang talagang mga mithiin niya. Gaya ng binanggit niya sa verse 10. At sa panahon na sinusulat niya ito, ay patuloy pa rin siya na nagsusubigasin upang abutin ang pinakamahalagang mithiin niya. Kasi alam niya na hindi pa niya nakamit ang final stage ng kanyang pagiging lubos kay Kristo. Si Paul na yun. At sa panahon na sinusulat niya ito, marami nang napagdaanan at napagtagumpayan na mga digmaang spiritual at matindi na yung kanyang paglago sa kanyang spiritual life sa pagdaan ng marami mga taon. Ngunit ang sabi niya, pinapahayag niya na hindi pa niya nakamit ang lahat ng ito at hindi pa siya perfect. Alam niya na kailangan pa niyang akyatin ang higit na mas mataas na antas ng buhay espiritual. Si Paul na po yan. At naglalayon si Paul na ang kanyang testimony ay magbibigay ng reminder, paalala sa mga tiga-Pilipos at ganun din sa ating lahat sa panahon na ito na nagsasabing tayo mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ito yung reminder na hindi tayo dapat tumigil sa paghahangad at pagpupursige sa higit na mas mataas at mas malalim na spiritual condition. Nandun pa rin yung desire na mag-grow spiritually. Isipin po natin na mabuti. Ano po? Kung bakit buhay pa tayo ngayon. Marami ang tinatawag ng Panginoon na bata pa. At marami rin ang tinatawag ng Panginoon sa napakawang panahon. So madaling salita, ito ang dahilan kung bakit tayo pa ay narito. Tayo ay naglalakad pa dito sa lupain na ito na pansamantala. Sapagkat ninanais ng Panginoon na abutin pa natin ang higit na mas mataas na antas sa ating spiritual journey. Ito po, talagang nagpursigi si Paul na makamit niya ang wangis ni Kristo, buong sigasig at buong pagpupunyagi na kahalintulad ng isang atleta, isang runner. Kasi sa Greek sports ay ganito po yung ganyang ginagamit na example. Kasi sinasabi niya na hindi pa niya nakamit ang kalubusan ng kanyang spiritual maturity. Kaya nandun yung sigasig niya. Hindi siya nagre-relax. Hindi siya pa-easy-easy sa kanyang buhay Kristiyano, sa kabila ng lahat. At kung si Paul ay ganito niya tinuturing ang kanyang spiritual condition sa kabila ng lahat na tila baga na abutan niya ang tugatog ng tagumpay sa kanyang spiritual maturity,
Kung siya mismo, sinasabi niya hindi pa niya naabot, di kung ganon, dapat lalo nating maunawaan na napakalayo pa natin. At napakahaba pa ng ating dapat lakbayin sa ating spiritual journey. At ito ay sapat na kadahilanan na tayo ay hindi makontento sa ating pangkasalukuyang spiritual condition. May contentment tayo sa mga bagay na sa ating, ngunit sa ating spiritual condition, walang kakontentuhan sapagkat nais pa natin ng higit pa ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya po dapat yung apoy ng Espiritu ay sa ating kalooban ay dapat patuloy na nagniningas. Gaya ni Paul, sabi niya, I press on. Puno siya ng sigasig at pagpupunyagi. Kaya kung alam natin na tayo ay totoong ligtas at nauunawaan natin ng lubos-lubusan ang walang kapantay na kadakilaan ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon bago pa niya lalagin ang mundo at ang pagtubos niya sa atin sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus upang tayo makalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Kung alam natin lahat ito, ang magagawin po natin, magsusumigasig din tayo na maabot ang kapuspusan ng buhay at maabot ang kapuspusan ng layunin ng Diyos para sa atin. Kagaya ni Paul, ang gagawin natin, ipapasakop ng lubos-lubusan ang ating sarili sa mahigpit na pagsasanay at disiplina ng Espiritu Santo hanggang ang layunin ng Diyos sa atin ay magkaroon ng kalubusan. Kagaya ni Paul, kinakailangan nating magsumigasig, pressing on toward the goal upang makamit ang kapuspusan ng kaligtasan sa presensya ng Diyos at tanggapin natin ang nakahandang korona ng buhay na inilaan para sa atin. Ito yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 5 verses 5, 2 Corinthians 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Haharap tayong lahat. At sa ating pagsusumigasig, tatanggapin natin ang reward. Kung kaya tayo ay inuudyukan na mamuhay na kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kalugod-lugod sa mata ng Diyos na nandun yung masidhing pagnanais na maabot ang spiritual maturity na dapat ito yung ating minimiti, ito yung ating goal. Kaya binanggit niya ito sa verses 15 to 17. Ito yung kanyang goal. Na alam niya hindi pa niya abot kahit nagpupursige siya. At mangyayari lamang ito kung ating iwawaksi ang lahat ng mga physical desires natin para sa kasiyahan na pansarili at lahat ng mga hangaring makamundo sa buhay. Kung ito iwawaksi natin, dahil kung ito mga gumugulo sa ating isipan, wala pong mangyayari. Ulitin natin, mangyayari lamang ito kung ating iwawaksi, aalisin sa ating system lahat ng mga physical desires sa mga bagay na magbibigay ng makasariling kasiyahan at mga paghahangad sa mga bagay na makamundo na magiging kadahilanan upang tayo ay maligaw ng landas, mapalayo sa ating tunay na mithiin na kapuspusan ng buhay kay Kristo. Hindi tayo yung binanggit ni Paul dito, sa verses 18 to 19, hindi tayo maging kahalintulad ng mga binanggit ni Paul na mga kaaway ng krus ni Kristo.
Ang tindi po yung description ng kaaway ng krus ni Kristo. Basahin po natin. For many walk, of whom I often told you, and now tell you, even weeping, that they are enemies of the cross of Christ. Sino po? Whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. Grabe po. Ito yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Point number 4. The greatest goal and focus of the children of God. Verses 20 to 21. Yan. For our citizenship is in heaven, for which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. Ito po yung napakaganda. Yung mga tiga-Pilipos, lahat ng mga nandun sa Pilipos, ng mga Hudyo, ay namumuhay sila sa ilalim ng kapangyarihan ng Rome, kasi colony sila ng Rome. At itinuturing nila ang kanilang mga sarili na citizens of Rome. Ngunit, yung mga Philippine Christians ay hindi kahalintulad ng mga hindi mananampalataya, sapagkat itinalaga nila ang kanilang buhay kay Kristo Jesus. Alam nila na sila ay hindi na mamamayan ng Roma, sila ay mamamayan ng langit. Kung kaya't kahalintulad nila, ganun din tayo, hindi na tayo dapat na mamuhay na ang ating patuloy na hinahangad ay ang mga bagay na makalupa o makamundo. Hindi na po ganun. Kasi tigalangit na tayo. Kaya tayo, kung totoo mananampalataya at totoong pinagkaloob natin o pinagkatiwala natin ang ating buhay kay Kristo Jesus, hindi na tayo dapat na namumuhay nakahalintulad ng buhay ng mga taong makasanlibutan. At ang ating mga hinahangad at nais o pinagsisikapan na maabot ay hindi nakafocus doon sa mga bagay na pansamantala, kundi yung mga bagay na naroroon, nakahanda sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang yung mga mananampalataya sa Pilipos, kundi tayong lahat na totoong nagtiwala kay Kristo Jesus. Tayo po ay manlalakbay na lang, turista na lang dito sa lupa. Dahil tayo mamayanan ng langit. Hindi na tayo tiga rito. Ang turista po hindi pwedeng bumili o mag-ari ng mga bagay na sa hindi nila bansa. Kaya ang ating greatest desire ngayon ay yung pinakamahalagang kaganapan. Ano po yung binanggit na kaganapan dyan? The transformation of our earthly body into the glorious likeness of Christ. Kailan mangyayari ito? Ito po'y mangyayari kapag dumating ang Panginoon at tayo'y sasambutin, snatched out of this world. Ito po yung rapture, which we eagerly await for our Savior. Hinihintay natin ito na mangyayari na. Ano po? Marahil, ang mga ilan ay mauuna na sila. Ngunit marami pa rin sa atin ang naghihintay na makakasama ang Panginoon sa kanyang pagdating, na tayo ay sasambutin niya at aalisin mula sa pagdurusa sa daigdig na ito upang makasama niya sa walang hanggang kalwalatian. Kaya po, as we end, and this is a very important inspiration for us, as the rapture of the church, the Lord will transform our lowly bodies into glorious bodies like Him as we enter into the fullness of an indescribable glorious life for all eternity. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal. Dinadakila namin ang iyong kabanal-banalang pangalan, Panginoon, sapagkat wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Diyos na walang hanggan sa kapangyarihan, Diyos na walang nabubuhay magpakailanman.
Diyos na walang simula at walang katapusan. Diyos na punong-puno, puspos ng kabanalan at kalwalatian. Panginoon, maraming salamat po. Nang naisin mo, Panginoon, ay ihanda kami sa iyong nalalapit na pagdating. Salamat po sa pagpapaalala na walang tanging mahalaga sa buhay na ito ngayon at hanggang sa walang hanggan, kundi ang buhay sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, na naghandog ng kanyang dugo at buhay bilang katubusan sa amin mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. Panginoon, idinudulog po namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga sarili. Patawarin po ninyo kami na sa maraming pagkakataon kami po ay nahahaling pa sa mga bagay ng sanlibutan. Patawarin po ninyo kami na may mga pagkakataon kami natutukso sa mga bagay na ihahandog ng material ng sanlibutan ito. Ngunit mga mandarayang kaparaanan upang kami ay linlangin at mapalayo sa iyo. Salamat ang aming Ama sa kapangyarihan ng iyong banal na salita na magpapabago sa nilalaman ng aming puso at isipan. Tulungan po ninyo kami na tunay po maituon namin sa iyo ang lahat-lahat. At sa buhay nito, wala po kaming hahangarin, kundi ang mamuhay na palalim ng palalim sa aming pong relasyon sa iyong bugtong na anak. Sapagat sa pamagitan niya, kayo po ay aming makikilala. Salamat po. Salamat po. Hiniling po namin, Panginoon, na ipadama po niyo ang tunay na kagalakan sa aming mga puso, sa pamagitan po ng aming matapat at malalim na relasyon kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amalwalatiin ang pangalan mo. Salamat po sa inyong walang hanggang kabutihan. At sa amin pong pagtatapos at panimula ng isang panibagong araw, amin pong patuloy na pinagkakatiwala lamang sa inyo mapagpalang kamay ang buhay ninyo mga anak. Ama, sa mundong pasama ng pasama, we ask for your protection, Lord God, upon their lives. Na hindi po sila kailanman maaring magapi ng lahat ng tukso ng kaaway. Ingatan po ninyo yung mga anak, Panginoon, sa bawat akbang sa lakbayin ng kanilang buhay. Maging tanglaw, Diyos, at proteksyon ang iyong banal na salita. At ang gabay ng banal na Espiritu, Panginoon, ay manatili sa kanila sa lahat ng sandali. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng lubos-lubusan na kagalakan sa aming mga puso, sa aming pong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Na anuman po ang aming danasin sa kinabukasan o sa anumang panahon na darating, kami po ay mananatiling matatag sa pananampalataya. May kagalakan na naghihintay ng kaganapan at kalubusan ng aming kaligtasan. Salamat po, Diyos. Punuin mo ang aming mga puso na excitement sa iyong muling pagdating. Salamat po, Ama. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulati. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikitisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.